May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Isang magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa programa na tutugon sa mga katanungan tungkol sa kalusugan. Ako po si Michelle Giliang. Dito, libre ang konsulta. Mga problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang matinding init ng panahon. I'm sure naman, ramdam nyo na ang summer. Dahil kamakailan ay inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season. Kaya naman, pawis na tayong lahat. Kasabay niyan, ang banta ng nakamamatay na heat stroke. Panoorin po natin ito. Ang init sa Pilipinas, dapat ba itong ikabahala o sadyang sanay na tayo sa nagbabagang init ng panahon? Lalo na tuwing summer season, yung tipong kahit sandali ka lang sa labas, grabe na yung pagod. Ang sakit pa sa balat ng init. Pagpapawisan ka talaga na matindi at minsan nakakahilo pa. Sa tala ng Pag-asa, 55 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala. Nangyari yun sa Giwan Eastern Samar noong May 26, 2023. Bagamat maliit lang raw ang tsansa na umabot sa ganitong levels ang heat index ngayong taon, pinag-iingat pa rin ang nakatira sa baybayin. May mga areas po talaga na masasabi nating highly vulnerable to that condition. Pero generally, hindi naman po tayo makaka-experience ng ganun. And then yung mga areas na highly, sabihin natin, may mataas na chance na makaranas ng mga extreme danger condition ay yung mga coastal areas, particularly yung mga nasa eastern side ng country. Yung mga directly exposed po to the easterly winds. Na-monitor ng Pag-asa sa Cotabato City, Maguindanao last week ang 46 degrees Celsius na heat index o yung init na nararamdaman ng katawan. Sa heat index chart ng Pag-asa, nasa danger level na yan. Meaning, ang mga taong exposed sa ganyang init ay pwedeng makaranas ng heat cramps o heat exhaustion at posibleng mauwi sa heat stroke. Lingid sa kalaman ng marami, hindi lang siya basta init, may health risk na pala siya. Yan ang tinatawag na heat-related illnesses o yung mga sakit na pwede mo makuha dahil sa matinding init ng panahon. Ang Department of Health, more than 500 cases ng heat-related illnesses ang naitala noong 2023. Sa cases na yan, may mga kaso ng heat stroke, heat exhaustion at heat cramps. Noong first quarter naman ng 2024, sa 77 cases sa record, 7 yung pinaniniwalaang namatay dahil sa heat stroke. Ang mas nakakabahala, karamihan sa mga tinamaan niyan, mga kabataan. Kapag lumampas na kasi sa kaya ng katawan mo yung init, doon na pumapasok yung heat stroke. Kung lagpas 40 degrees Celsius na yung internal temperature mo sa katawan or more, emergency na yan. Kahit kanino pwede yan tumama, basta matagal na na-expose sa init. Lalo na dito sa Pilipinas, umaabot na ngayon lagpas 43 degrees Celsius ang heat index. Delikado na talaga yung exposure kapag matagal ka sa labas. Ayon pa sa World Health Organization, hindi lang yan basta init. Pwede na siyang maging banta sa buhay. Sapat ba ang kaalaman mo pagdating sa banta ng heat-related illnesses ngayong dry season? Kaya pag-usapan natin, paano ba natin malalaman kung heat stroke na ang nararanasan ng tao? Ano yung mga early signs na hindi dapat ibalewala? Higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan? Ang mga tanong na yan, tutugunan dito sa sagot ni Doc. Kasama natin ngayon sa studio ang isang emergency medicine specialist at chairman ng Emergency Medicine Department ng Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery at residency training in emergency medicine sa Makati Medical Center. Mayroon din siyang master's degree sa management, major in hospital organization administration. At kasalukuyan siyang Vice President ng Philippine College of Emergency Medicine.
Let's welcome Dr. Mads Flores III. Good morning, Michelle. Thank you very much for that wonderful introduction. Good morning po sa lahat ng manonood ng iyong programa at salamat sa pag-imbita sa akin. Ayan, we're very thankful for your presence today, Doc. Wag na natin patagalin, Doc. Sure. Paunang tanong, Doc, ano ba ang heat stroke at anong pagkakaiba nito sa ibang heat-related illness? Ang sagot ni Doc, Okay, napakagandang tanong. So para maintindihan ng ating manonood ang ibig sabihin ng heat stroke or heat-related illnesses, napaka-importanting malaman nila na ang heat-related illnesses is a spectrum of diseases. Ibig sabihin, mga condition siya na connected sa isa't isa. Nagsisimula to sa pinaka-benign or yung pinaka-mababa up to the pinaka-worst, yung pinaka-malala na pwedeng nakamamatay. So yung pinakamababa yung tinatawag nating heat cramps. Ito lang nagsisimula na yung tao because of sa tinding init, nagkakaroon ng mga muscle cramps. Masakit ang binti at masakit ang katawan. Tapos susunod ito, magkakaroon sila ng simptomas na pwedeng nahihilo, mawalan ng malay, na tinatawag na nating heat exhaustion. Now, pag tumaas na yung temperatura ng isang tao, nagkakaroon na siya ng difficulty na mag-adjust. At ito na yung tinatawag nating heat stroke. So, ang heat stroke is a emergency na pag hindi natin nag-agapan, nakamamatay siya. Dok, ano ba mangyayari sa katawan kapag nararamdaman mo na or may senyales ka na nakakaramdam ka na ng heat stroke? Okay. Ang Pilipino kasi hindi talaga tayo regular na pwede mag-heat stroke. Kasi sanay tayo sa init. Pinanganak na tayo sa init. So may mga mekanismo na tayo na para magpalamig ang katawan. So ang unang mekanismo natin para magpalamig ng katawan is yung pagpapawis. Pag tayo naka-experience ng matinding init, ang gagawin ng katawan is mag-produce ng pawis para magpalamig. Pangalawa, yung ating mga blood vessel, especially sa skin, is nag-expand or nagdadilate. Kaya pag summer, napapansin mo, pag mainit, namumula yung skin mo. Parang kulay kamatis yung skin. Dahil yan sa pag-dilate ng vessels, para mabilis lumamig yung dugo. Pangatlo is yung pinapababa natin yung metabolismo ng katawan. So pag summer, mas gusto natin na mag-siesta tuwing hapon kasi pinapababa natin yung energy consumption. At pangatlo, may mga tinatawag tayong behavioral modifications. Nagpapaypay tayo, nagsusot ng sombrero para hindi mainitan. So ito yung mga mekanismo na ginagawa ng katawan para makatulong sa init. Now, anong nararamdaman ng katawan pag sobrang init na? Pag sobrang init na, nawawala na yung kakayahan ng katawan na magpawis. At pag nawala na yung kakayahan ng katawan na magpawis, nagkakaroon ng problema sa thermoregulation ng brain natin. So, hindi na natin kayang i-control yung body temperature natin. Nagsushoot up na yung body temperature, causing yung mga simptomas ng mga heat-related illnesses. Ayan. Napakadaming information namin nakuha sa iyo, Doc, no? Given na umaabot na ng 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius na nga ngayon yung heat index o yung init na nararamdaman ng katawan, paano po ba o gaano kabilis na-develop yung heat stroke sa isang tao o isang Filipino? Okay, napakagandang tanong. So, depende yan sa pasyente o sa kondisyon ng pasyente. Pinakamabilis na yan, 10 to 15 minutes, lalo na sa mga pasyenteng may risk na mag-develop ng heat stroke. At pwede rin siyang in terms of hours, depende sa haba ng exposure sa init. So, yung pinakamabilis is about 10 to 15 minutes from heat cramps to heat exhaustion, pwede ka na mag-heat stroke. Okay. So, dun sa loob ng 10 hanggang 15 minutes, pag nararamdaman mo na yung sintomas ng heat stroke, ano pong dapat gawin nun? Okay. Pag nakakaranas ka na ng mga simptomas ng heat stroke, kailangan mo nang i-prevent na magtuloy-tuloy yung simptomas. For example, nakakaranas ka na pinagpapawisan ka na ng sobra, nahihilo ka na o nauhaw ka na at sobrang init, kailangan pumunta ka na sa lugar na malilim at magpahinga ka na. Okay? So, pumunta ka, maupo, magpahinga, obserbahan mo yung sarili mo. Tingnan mo kung bumibilis yung tibok ng puso mo, bumibilis ang paghinga mo,
at kung pinagpapawisan ka pa, at kung nauuhaw ka, uminom ng maraming tubig. So yun ang napaka-importante, na protektahan mo yung sarili mo pag nakakaranas ka na ng mga unang simptomas pa lamang. Kasi pag hindi mo pinigyan ng atensyon yung mga unang simptomas, susunod doon pwede ka na magkaroon ng problema sa pag-iisip. Mhm. So, Dok, itong mga nabanggit mo, no, matatawag ba natin na early warning signs ng heat stroke? Yes, tama ka. Ito yung mga unang simptomas or early warning signs bago pa pumunta yung heat exhaustion sa heat stroke. Mm. Kung early warning signs to, Dok, ano naman yung mga severe symptoms ng heat stroke? Okay. Pag sinabi na nating heat stroke, may two cardinal features ang heat stroke. Okay. Number one, pag umabot na yung temperatura ng isang tao sa more than 40 degrees centigrade. At pangalawa, pag meron na siyang behavioral changes. Pag sinabi natin behavioral changes, pwedeng meron siyang konting confusion, mental lapses, memory losses, hallucination, pwedeng magkumbulsyon, Okay. pwedeng magkaroon ng problema sa paglakad, yung tinatawag naming ataxia, pwedeng magkumbulsyon, at pinakahuli, pwedeng mawalan ng malay at pumunta sa coma. Dok, una nyo nabanggit yung confusion, no? Pag ang tao ba nakakaranas ng confusion, ano yung nakikita sa panlabas? Sa panglabas, pwedeng actually, kung pag confusion lang, pwedeng initially parang normal lang siya. Okay. Pero pag kinausap mo siya, sinasagot sa'yo iba. Okay. May experience kami na in a marathon, nag-marathon sila. Dinala siya sa ospital nung kamarathon niya kasi nag-uusap sila, sumasagot siya, pero iba yung sinasagot niya. So yun, yung may confusion na, iba yung sinasagot niya. Pero may pagsagot pa rin siya, pero mali dun sa tanong. Oo. Pero ang ganda ng case na to, no, Dok, parang aware siya Yeah. na hindi normal yung response nung kamarathon niya. Yes, correct. Mm-mm. Oo. Like yung mga nagmamarathon kasi, sanay yan, aware yan sa mga ganitong klase ng condition. So kung may mga kasama sila, mga kaibigan, nalalaman nila yung kondisyon ng mga kaibigan nila. So para rin tayo, kung tayo ay may kasama sa bahay o may kasama sa opisina, nagkaroon ng ganito na changes in behavior or even confusion, alam natin yan kasi parati natin silang kasama sa trabaho. Para sa mga viewers natin, Dok, parang sinasabi nyo sa amin na mahalaga na aware ka dun sa mga sintomas ng heat stroke. Yes, napaka-importante nung sinabi mo. Napakahalaga nung awareness na alam mo yung mga simptomas o may babantayan mo. Kasi ang importante sa heat stroke, yung pagbigay ng first aid. Dok, nasabi mo yung mga symptoms, no? Pero meron bang mga sintomas yung heat stroke na normally sinasawalang bahala? Opo. May mga simptomas na hindi natin pinapansin. Yan. Tulad ng mga atleta na gagawa ng mga activities, hindi nila pinapansin yung sakit ng binti o yung mga muscle cramps. Dahil feeling nila itong mga muscle cramps or sakit ng binti ay kasama dun sa exertion na ginagawa nila. Pero yung muscle cramps, isa na yan sa umpisa na sintomas ng heat exhaustion na pwedeng tumuloy sa heat stroke. Ayan. So, Dok, pwede natin sabihin sa mga atleta natin, no, na mga nagte-training sa panahon na ngayon na April at May na maging careful kung ano bang pinanggagalingan ng sakit ng binti mo. Yes. Mamaya, hindi lang yan dahil sa physical activity, pwedeng symptom na yan ng heat stroke or heat cramp. Yes, tama ka doon. So usually, yung nangyayari kasi yung heat cramps pag sobrang nawawala yung asin sa katawan. So pag ang mga atleta nag-ensayo at uhaw na uhaw, syempre iinom na yan ng maraming tubig. Pag uminom ng maraming tubig para ma-prevent yung dehydration, kulang siya sa asin. Nawawala yung asin sa katawan, specifically yung potassium saka magnesium. Ito yung nagkukos ng muscle pains or cramps or muscle spasm. I see, Doc. Paano naman po yung mga hindi alam yung sintomas? Ano po yung pwede nilang gawin? Okay. Para sa mga hindi alam yung simptomas, napaka-importante na una, i-prevent natin yung kondisyon na malalagay ka sa isang lugar na mainit. Okay? So napaka-importante sa ngayong panahon na ito na iplano natin lahat ng ating gagawin. Okay? So kung meron tayong mga importanteng lakad, iplano natin siya sa tamang oras. Okay? Huwag tayong lalabas sa mga panahon na sobrang init at sobrang tirik yung araw. Okay?
Dok, unang-unang part pa lang 'to ng ating programa 'no, pero ang dami na naming natutunan sa'yo. Sa ating mga viewers and listeners, kung may mga katanungan kayo, i-send lang yon sa aming Facebook page, All Radio 103.5 o kaya mag-text sa aming hotline 099859034113. Mamaya alamin naman natin kung ano yung mga paunang lunas o first aid para maiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke. Itatanong rin natin kay Doc kung meron ba mga grupo na high risk or more vulnerable sa heat stroke. Ang sagot ni Doc sa aming pagbabalik. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin na ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan. Away kalsada, mga skamera't kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot, dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal! Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating primetime bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sagot ni Welcome back sa Sagot ni Doc. Kung kanina nalaman natin kung ano ang heat stroke at anong pagkakaiba nito sa ibang heat-related illness, nalaman din natin kay Doc Mads kung ano yung mga sintomas na dapat bantayan kung nagsisimula ka ng makaranas ng heat stroke. At ngayon, tatanong naman natin kay Doc Mads kung may mga grupo bang mas at risk o mas vulnerable na magkaroon ng heat stroke, pati na yung mga paunang lunas o first aid na pwede nating gawin. So Doc, meron ba talagang grupo na mas at risk o mas vulnerable na magkaroon ng heat stroke? Sagot ni Doc? Kahit lahat naman tayo, pwede tayo maka-experience ng heat-related illnesses like heat exhaustion or heat stroke. May mga grupo na most vulnerable sila to have heat stroke specifically. Ito na yung mga extreme of ages, especially yung mga sobrang bata, yung mga infants, o mga naglalarong bata and toddlers, at yung mga matatanda, yung mga lolo at lola natin, lalo na yung may mga sakit at may mga kondisyon. Ang mga construction worker na nagtatrabaho rin sa labas, yung mga ating security officers, at yung mga ating mga delivery riders. These are the group na vulnerable sila maka-experience ng heat exhaustion saka heat stroke. Bukod pa dun sa mga pasyenteng may sakit tulad ng hypertension, diabetes, kidney diseases, obesity, at yung may mga iniinom na gamot na nakaka-cause ng problema sa control natin ng temperatura. So Doc, nabanggit mo sa amin no, na mas at risk yung mga bata at saka yung matatanda, lalo na yung may mga medical condition. So dapat yung mga kababayan natin na may nararamdaman ng sakit, dapat mas maging careful sila sa init. Tama po ba yun? Yeah, dapat mas maging careful sila, saka mas maging aware sila sa pag may mga kasama sila sa bahay na nasa ganitong spectrum or ibig sabihin vulnerability. So for example, meron kayong mga kasama sa bahay na bedridden. So itong mga matatanda, tapos meron pa mga condition tulad ng stroke before or hypertension because of the medications at hindi sila makagalaw, wala silang kakayanan umalis sa init. So pag mainit ang lugar, wala silang
chance na umalis sa init, mas may expose sila na matagal sa init. So, sila yung unang-unang magkakaroon ng simptomas. Ayan. So sa mga viewers natin na may mga kasamang inaalagaan tayo sa bahay, yung mga bedridden, yung mga lolo at lola na may mga sakit na iniinda, always check on them. Tama, Doc, no? Yes. Ayan. So, another question, Doc. Mas nakaka-increase ba ng chance magka-heat stroke ka kung dehydrated ka? Or di ka mahilig uminom ng tubig? Okay, napakagandang tanungan. Gaya ng sinabi ko kanina, ang katawan natin, ang pinaka-importanting mekanismo para magpalamig ay ang pagpapawis. So pag nagpawis na tayo ng sobra, eventually mauubos din yung tubig sa ating katawan. So napaka-importante na dapat sapat yung tubig natin sa katawan. So dapat hindi tayo dehydrated. So dapat tama at sapat yung number or yung volume ng tubig na pinapasok natin sa katawan. So ang recommendation ngayon is dapat umiinom tayo ng about 2 to 4 liters of water. Depende kung babae ka or lalaki ka. Ay, ang amount ng water na yan, Dok, kasi sanay kami dun sa 8 glasses of water. Ganun Oo. pa rin po ba ngayon? Luma na yung 8 glasses of water, matagal ng recommendation yan. Ngayon, yung 2 to 4 liters, pwede itong about 2 to 4 glasses of water per hour. Especially pag gising ka. So, pwede mo siyang inumin about 2 to 4 glasses per hour. Ayan. So, sa mga viewers natin, outdated na po yung 8 glasses of water. Dapat 2 to 4 glasses of water na po tayo per hour. Yes. At iba pa yan kapag babae at lalaki. Yes. Dahil, ano po yung mas nakakalamang dyan? Mas malaki kasi yung physique ng lalaki. So, mas mataas yung volume requirement o yung tubig na kailangan ng lalaki. So, kung babae, about 2.7 liters, ang lalaki is about 3.7 liters. Okay. Doc, ngayon naman sagutin natin yung mga nakalap naming questions sa aming Facebook account, All Radio 103.5, mula kay Rowena ng Cainta Rizal. Kung wala pong aircon yung aking sasakyan at ramdam ko na po yung init sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho po ako, tapos na-stuck pa po ako sa traffic, posible po ba akong magka-heat stroke? Definitely. So imagine mo na lang na wala kang aircon, walang mainit sa loob, at lalo na kung sarado pa yung bintana mo, mas umi-increase yung temperature sa loob ng kotse. Kasi namamagnify ng init ng araw, yung lahat ng init at hindi siya makalabas sa kotse. So mas tumataas yung humidity sa loob, mas mataas kang mai-expose na mas matagal sa init. So mas susceptible kang magkaroon ng heat exhaustion at heat stroke. So importante pag ganyan na na-stuck tayo sa traffic sa mainit, kung kaya naman buksan natin kahit konti yung bintana para magkaroon ng airflow. Very well said, Doc. Mula naman kay Rosita ng Sampaloc, Manila, mas nakaka-heat stroke po ba kapag mainit yung panahon? Tapos pagod na pagod ka. Yung asawa ko po kasi na heat stroke habang nagre-renovate ng kwarto. Okay. Dalawang klase kasi ang tinatawag nating heat-related illnesses. Number 1 yung tinatawag nating exertional Okay. heat-related illnesses. At pangalawa yung confinement. Okay. Pag sinabi kong exertional, ito yung mga kondisyon na ang tao ay may activities. Example nito yung mga athletes, yung mga nagtatrabaho, yung kumikilos. Pag tayo kasi kumikilos, gumagawa ng heat yung katawan natin. Umiinit tayo. So, pag umiinit tayo at mag-expose pa tayo sa init, doble yung pagtaas ng temperatura natin. So, yung example natin sa question, nagtanong, bukod sa may exertion na siya, merong possibility pa ng confinement kasi nagre-renovate siya. Pag nagre-renovate ka sa isang kwarto, syempre wala yung electric fan, wala yung ventilation, so mainit. So nadadagdagan yung temperatura. So mas tumataas yung exposure niya sa init. So kumbaga doble. Kaya doble yung chance niya na maka-experience ng heat exhaustion or heat stroke. So parang ang nangyari kay Sir na asawa ni Miss Rosita, parang double whammy, no? Yes. Pagod siya mag-renovate, kumbaga nag-perform nga ng heat yung katawan, tas mainit pa yung kwarto na nire-renovate. Exposed pa siya sa mas mainit. So imagine mo na lang, gumagawa ka ng init, na-expose ka sa init, mas mabilis kang uminit yung katawan mo. At hindi makarespond yung katawan mo sa bilis ng pag-init.
So, mabuti siguro, Dok, kung nagre-renovate ka ng kwarto at may electric fan ka man lang o nakabukas yung bintana mo. Depende kasi yan pag nagre-renovate ka, paano kung mga alikabok, o kaya Ah. usually talaga pag nagre-renovate tayo, wala yung mga electric Electric fan fan. or ano. So mas maganda lang dapat well ventilated yung area, may mga bukas na bintana or pinto para may umiikot na hangin. At least man lang nakabukas yung bintana. Yes. Okay. Pangatlong tanong, Doc, mula kay Zenny ng Quezon City, yung vertigo po ba ay sintomas ng heat stroke? Okay. Ang vertigo itself kasi ay isang condition, kumbaga ang tao ay nahihilo kasi may problema sa middle ear. Pero minsan, ang heat stroke pwede siyang magsimptomas na kaparehas ng vertigo. Gaya ng sabi ko sa iyo kanina, isa sa cardinal feature ng heat stroke is yung behavioral changes. Pwede din sila magkaroon ng pagkahilo na yung pagkahilo nila pwedeng parang umiikot pero pwedeng nawawala sa sarili, parang lumulutang. So, sa ospital, doon namin i-differentiate kung ang nararamdaman ng pasyente ay vertigo or yung dizziness niya is related to possibility ng heat exhaustion or heat stroke. So, kapag dinala na yung pasyente sa emergency, titingnan nyo, ano ba to? Vertigo ba to? O senyales na ng heat stroke? Yes, tama po yun. Hindi kaagad tayo nagsasabi na ito ay pasyente heat stroke to. Kasi ang heat stroke isang sakit na dinidetermine lang namin through history and physical examination, lalo na kung may exposure. Dapat meron siyang kondisyon na yung tao exposed ng matagal sa matinding init. Ayan. So, chine-check nyo muna yung pasyente, na-expose ka ba sa matinding init? Lalo na matagal na exposure sa Matagal matinding na init. exposure. Okay, Doc, pag-usapan naman po natin yung first aid o yung treatment ng heat stroke. Ano po bang dapat gawin kaagad ng isang tao kapag may suspetsya na siya na parang na-heat stroke na ako Okay. So bago mag-heat stroke, heat exhaustion muna yung mararamdaman niya. So kung ikaw ay isang tao, for example, naglalakad ka sa kali alas 6, papunta ka sa isang lugar sa tindahan, at habang naglalakad ka, nakaramdam ka na parang sobrang uhaw ka, pinagpapawisan ka na ng sobra-sobra, nahihilo ka, masakit ang ulo mo, kailangan mong gawin is tumigil ka muna. Maghanap ka ng lugar na uupuan na malilim at magpahinga. Isa sa mga simptomas ng pwede ka na mag-heat exhaustion o heat stroke is pagbilis ng tibok ng puso at pagbilis ng paghinga. So, kailangan mo maghanap ng lugar na malilim, maupo ka muna doon, magpahinga ka, pakinggan ng pulso, at tingnan mo yung paghinga mo. Pangalawa, kung nauuhaw, uminom ng tubig. Pangatlo, kung sobrang init ng pakiramdam, kung kayang hubarin yung mga unnecessary damit, hubarin natin siya at magpalamig tayo. Okay? Kung may kakayanan na pumunta sa mas malamig na lugar, for example, may kwarto na may air condition, pasok tayo dun sa ganung lugar. Ang importante is, pag nakaramdam tayo ng konting simptomas, tumigil tayo, hanap ng lilim, tanggalin natin yung exposure sa init at magpalamig. Ayan, nabanggit nyo nga, Dok, no? Maghanap ng shaded area, ng lilim, alisin yung mga unnecessary clothing kasi may mga kababayan tayo mahilig sa fashion eh. Yeah, lalo na kahit na this summer, OOTD pa rin, naka-jacket pa rin, di ba? Lalo na yung mga from the even BPO call centers na paglabas nila sa work, naka-jacket pa rin sila dahil sa lamig. At pag ganun, tanggalin yung unnecessary na damit. So better, may t-shirt ka man lang inside Yes. para maalis mo yung jacket mo. Dok, ano naman po yung epektibong paraan para magpalamig kung hindi mo maiwasan yung tindi ng init ng panahon? Okay. Ang pinaka-epektibo talagang paraan na magpalamig, gaya ng sabi ko nga, yung pagpapawis. Kung hindi na kaya ng katawan na magpapawis, ang pinaka-epektibong paraan is yung evaporative measures. So, paano tayo gagawa ng evaporative measures? Pwede tayong tumapat sa electric fan at kumuha tayo ng mga mister. Spray natin yung katawan natin with water. Parang ginagawa natin magkaroon ng pawis yung katawan natin. And then, while the electric fan is pushing away the air pataas, nag-evaporate na yung water. Pwede rin natin gawin is kumuha tayo ng towel or blanket, ibabad natin sa tubig, and then ibalaban natin yung basang tubig sa katawan natin. Dok, yung sinabi mong evaporative measure, no, bago to sa amin. Kasi sinabi mo nga na kapag wala nang may labas na pawis yung tao,
pwede mong gawin, mag-mist ka, tapos tumapat sa electric fan. Ano po ba yung mist? Okay. So, kung yung may mga dito, may mga plantita dito, yung mga ginagamit nating spray bottle, pwede kayong kumuha ng spray bottle at ang gawin natin is sprayan natin ang katawan natin ng spray bottle para mabasa yung katawan natin. And then, itapat natin ang sarili natin sa electric fan para nagkakaroon ng flow yung air. Pag nagkaroon kasi ng flow yung air, ang gagawin ng katawan, pag yung air dumikit sa katawan na mainit, i-evaporate niya yung tubig pataas at lalamig yung katawan mo. Ayan, isa yan sa mga paunang lunas na pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Pero Dok, ano ba yung point na dapat dalhin na to sa emergency? Okay, napakagandang tanong. Number one, pag meron na tayong napapansin na behavioral changes. At number two, pag tumaas na yung temperatura, pag napakainit na ng pasyente at feeling natin nasa 40 degrees na yung temperatura niya. So yung sinabi ko kanina, pag yung pasyente parang nawawala sa sarili, hindi na sumasagot ng tama, may episodes na parang may hallucination, o kaya yung paglakad niya is parang susuray-suray o hindi na steady, at magkaroon ng kumbulsyon at mawalan ng malay, dalhin na talaga natin sa emergency room. Dok, may napanood kasi ako na video, no? Parang nanigas siya. Tapos yung jaw niya, nag-lock na. Tapos hindi niya na naririnig yung mga tao na sa paligid niya. Oh. Pwede bang heat stroke yun? Okay. Pwede ito yung initial heat exhaustion. Hindi pa talaga heat stroke. Dahil sa heat exhaustion, because of yung sobrang init na nangyayari sa katawan natin, sobra yung bilis ng tibok ng puso at sobra yung bilis ng paghinga. Pag sumusobra yung bilis ng paghinga natin, yung katawan natin nakakaramdam na parang hirap akong huminga. So ang tendency is mas bibilisan ko pa yung paghinga. So pag binilasan ng katawan yung paghinga niya, nagiging cascade ito ng events. So habang bumibilis yung paghinga, binoblow off ng katawan yung carbon dioxide. Pag nag-blow off ang katawan ng carbon dioxide, nagkakaroon ng cascade para magkaroon ng electrolyte imbalance. Nawawala rin yung potassium. Kaya nagkakaroon ng muscle cramps or paninigas, muscle spasm. Ayan. So yun yung simula. So kung nakaka-experience kayo before, yung mga may mga nasa rally or nasa translation, for example, na tumatawag ng medics. Ito yung mga nakakaramdam na hirap huminga, na biglang naninigas. Pwede na ito unang simptomas ng heat exhaustion na pwedeng papunta sa heat stroke. Ayan. Yung mga nahihimatay sa traslasyon, sa mga sumasama sa election, campaign rally, dinadala na sila sa hospital, Doc, no? Paano ba sila ginagamot doon? Okay. Pagdating nila sa emergency department, ang napaka-importante, unang ginagawa namin yung tinatawag naming primary survey. Sinecheck muna namin yung kanilang airway, breathing, circulation, or disability. Pangalawa, dinidifferentiate namin kung ang condition nila ay heat-related illness ba talaga or yung ibang condition. Marami kasi mga condition na pwedeng mag-mimic or katulad din ng heat stroke, tulad ng infection, tulad ng sepsis, at yung stroke na tinatawag natin, yung brain stroke talaga. So kung ang pasyente meron history na prolonged exposure sa init at may simptomas siya ng stroke, tulad ng behavioral changes, mababa ang sensorium, then ang temperature niya is 40 degrees centigrade. Ang pinaka-importanting treatment is pababain ng temperature. So, kailangan namin yung mga cooling measures na tinatawag. Number one, yung evaporative technique, kung saan tinatanggalan namin yung saplot o yung damit ng pasyente, nilalagyan namin ng electric fan o tinatapat sa air conditioning unit at nilalagyan namin ng kumot na may tubig, okay? Or misting. Pwede rin meron mga cooling pads or cooling blankets na ginagamit. So, number one is importante is yung pababain talaga yung temperature na mabilis, na dapat controlled, hindi lang sobrang bilis. Pangalawa, nilalagyan namin ng fluids for hydration. At pangatlo, wina-work up namin for other conditions. May mga blood test tayong gagawin, x-ray, and other tests. Ayan, unti-unti nang nasasagot ni Dr. Flores ang ating mga katanungan tungkol sa heat stroke. Kung kayo naman, meron kayong katanungan, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account, All Radio 103.5, at mag-text sa 0998-590-3413 para sa sagot ni Doc. Mapapakinggan nyo na rin po kami
at mapapanood sa All Radio 103.5 at All Radio TV Channel 3. At ang susunod nating pag-uusapan at tatanong kay Doc Mads kung paano nga ba maiiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke ngayong matindi ang init ng panahon. Ang sagot ni Doc sa aming pagbabalik. Sagot ni Doc. Isang pamilya, isang tahanan Hindi na nila tayo maapi kahit anong gawin nila. sa prime time bida. Ito ang tahanan ko at kayo ang pamilya ko. Walang iwanan sa pagbabalita. Magandang gabi, Pilipinas. Iisa ang ating laban. Papayag na kita sumama dito pero hindi bilang SID ha. Observer ka. Ya Allah! Mangayo akong tabang na mo. Anong ginagawa ni Reyes yan? Di ba suspendido yan? Ikaw! Takbo ka! Tatamahan ka pa rin sa akin! Igutan niyo yun! Tama na! Tama na! Kailangan natin siya ng buhay. Phoenix! Phoenix! Sabay-sabay aalamin ang katotohanan. Stella to, di ba? Anong ginagawa ni Stella dun sa resort sa may San Juan ng gabi namatay si Walter Conado? Hindi mo naman sinabi sa akin na invited ka rin pala sa birthday ni Chairman. Kasama mo ba si Walter na nagnanakaw sa kumpanya? Kailangan ito malaman ni Dad. Vincent, no! Nalalabas mo na maraming nakawan na nangyayari dito sa kumpanya. Pero ang totoo, ikaw naman pala ang gumagawa nun, Vincent. The board has decided to terminate you immediately. Ginamit mo pa ang board para ipitin si Vincent. Anak mo lang si Vincent, Jacqueline, and I will only protect what's mine. Nakita ko yan sa office ni Walt kung saan nagtatrabaho yung Stella na yan. So there's a big possibility na kilala niya si Stella. May nagpadala nung selfie yung dalawa ni Vincent. Nakita niyo ba siyang suot ng damit na to? Gusto ko lang kasing itanong paano napunit. Sino pala yung customer mo dyan ng gabi niya? Hindi na mahalaga yun. Bakit parang tinatago mo sa akin kung sino yung customer mo? Iisa ang tibok ng puso. Si Papa, takot sa maraming bagay. Mula ngayon po, protektahan ko na si Gio. Baka mawala lahat to. Para kasing merong kakaiba sa'yo. Yung batang lalaki, niligtas ng papa mo. Ako yun. Kwento ng pagkakaisa. Dito nagtatrabaho si Somyan. Pasensya na, wala ngayon si Captain Song dito eh. Sige na, puntahan mo na siya. Bakit kailangan pa? Hindi naman siya importante. Sana sa akin magtiwala ka. Di ba ako sa kanila? Sama-sama tayo bilang isang pamilya. Kapamilya tayo lahat dito. Prime time bida. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan Yung violation of the Data Privacy Act. sa lahat ng sigalot. Batas ang iiral kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Sagot ni Doc. And we're back sa sagot ni Doc. Ayan nga, nasagot na ni Doc kung ano yung mga sintomas at yung mga risk factor at paunang lunas sa heat stroke. Ngayon naman, pag-usapan natin, Doc, paano ba maiiwasan para hindi ka makaranas ng heat stroke? Napaka-importante yung magkaroon ka ng awareness tulad nito. Manood ka ng mga programa na nag-uusap tungkol sa heat-related illnesses. Pwede ka rin magbasa ng mga artikulo. Ang pinaka-importante kasi may kaalaman ka. Kasi kung hindi mo alam yung mga simptomas na babantayan mo, definitely hindi mo kayang gamutin ng sarili mong sarili. So you cannot prevent kung wala kang kaalaman. Pangalawa, importante talaga yung well hydration. So napaka-importante yung pag-inom ng tubig, lalo na ngayong panahon na ito. So dapat kompletong pag-inom ng tubig at pangatlo yung pagplano talaga ng ating mga activities. Ayan, so nabanggit nyo nga, Doc, no? Unang-una, knowledge is key. Yes. Paano mo mape-prevent ang heat stroke kung wala kang kaalaman sa sintomas? So maganda nanonood po tayo ng mga programang katulad nito kasi may mga nakakausap tayong mga espesyalista na makakatulong sa atin para ma-increase ang ating knowledge. Yes. At nasabi nyo rin, Doc, dapat well-hydrated. So, Doc, nakakatulong ba yung mga ibang drinks o mas effective kapag tubig ang iniinom?
Yung tamang volume ng tubig, kailangan natin, gaya ng sabi ko, about 2 to 4 liters. Pero minsan, kailangan din nating i-supplement ng mga electrolytes. So, pwede tayong uminom ng mga electrolyte solution tulad ng mga sports drinks na available naman sa ating grocery. At kung wala naman nun, pwede tayong uminom ng mga tinatawag nating electrolyte tablets na available din sa ating mga pharmacy. Ako kasi, Dok, kunyari, nag-commute ako, tapos nahihilo na ako. Ang gusto kong iniinom, buko. Okay. Helpful ba talaga yun? Okay. Ang buko kasi, according to literatures and studies, mayaman siya sa maraming minerals at electrolytes. So, pwede siyang makatulong sa hydration. So, ang buko natin is nakakatulong sa hydration naman. Ayan. So, kung binanggit nyo naman po ang drinks, ang type of clothing, nakakatulong rin po ba? Yes. So regarding naman sa kasuotan, napaka-importante na magsuot tayo ng mga light-colored, loose-fitting, and then light cotton or linen na damit. So ang gamitin natin ng mga puti, yung mga hindi matitingkad. Iwasan natin ng mga kulay na dark like black, brown. Kasi itong mga color na ito ay nag-a-absorb ng araw, ng init ng araw. So, Dok, itong suot natin, safe to? Yes, yung suot mo safe ngayon. Ako yata yung hindi safe ngayon. Color white, Dok. Pero white naman. So, sa mga nanonood sa atin, iwasan po natin yung pagsusuot ng dark-colored clothes. So, light-colored clothes, ang mga safe na kulay. Yes. Yung mga puti. Ito, parang khaki, beige, yellow. Yes. Tama, Dok? Oh. Iwasan ng pagsusuot ng black. Brown, or dark blue, navy blue. Okay, so nakaka-absorb yun ng araw. Ayan. Dok, kasi maraming mahilig magsuot ng black Tapos marami ding mahilig uminom ng kape na mga Pinoy kahit sobrang init ng panahon, iinom pa rin ng mainit na kape. Napakaganda ng tanong. So isa rin kasi ito sa mga ng mga foreigner na bakit daw mga Filipino pag mainit inom ng kape sa init ng araw. Right. So ang pag-inom ng kape o mainit na drink sa init, nakakatulong kasi siya magpapawis. So initially pag umiinom tayo ng kape, nagkakaroon tayo ng pagpapawis. So pag nagpawis tayo, nag-evaporate ang tubig. So nakakaramdam tayo ng lamig. So yun yung reason bakit ugalian na ng mga Pilipino na uminom ng kape kapag mainit. Okay. Pero ang kailangan, in moderation. Hindi pwedeng uminom ng maraming kape. Kasi mismo yung caffeine, nakaka-cause yun na mag-ihi tayo. Isa siyang diuretic. So pag marami yung kape, sobra sa dosage for the day, magiging iihi tayo ng iihi at madi-dehydrate tayo. Okay. So, isang coffee, pag mainit, okay lang yon. Pero damihan mo mas marami, makaka-dehydrate. Okay. So, 1 cup of hot coffee is not bad at all. Yes. Basta moderation lang. Tapos, Doc, may mga umiinom din naman ng energy drink. Would it be helpful kung ice-cold yung energy drink? Okay. Ang energy drink kasi, ang composition niyan is mas mataas yung caffeine at sugar. So, pagsamahin mo ang mataas na caffeine at sugar, mas mataas siyang diuretic o pampaihi. So, ang nangyayari, iihi ka ng iihi, mas mataas ang chance mo mag-dehydrate. So, hindi recommended ang energy drink or even pag-inom ng soft drinks kasi meron siyang maraming sugar. So, pag ganito. So, ang importante, kailangan natin either water or yung mga sports drinks or electrolyte balanced na drinks. Okay. So, hindi dahil sinabi mo na soft drinks iinom ka kasi ayoko ma-dehydrate. Yes. Pero misconception pala yun, mas nakakapagpaihi pa Yes. at makaka-dehydrate. Remember mo, soft drinks, especially yung mga caffeine containing, mas mataas siya ng sugar compared sa other drinks. So, sugar and caffeine, pag pinagdagdag mo, pampaihi rin yan. So, mas mataas siya maka-dehydrate. Alright. So, mga viewers, narinig natin kay Doc, iwasan ang pag-inom ng soft drinks. Kahit mahitit ang panahon, mas ligtas kung iinom ka na lang ng water, sports drink, at yung mga mayaman sa electrolytes. Okay. Doc, doon naman sa time of day na dapat mong iwasang lumabas. May ganun ba? Okay. Iwasan nating lumabas yung sa katirikan ng araw. Ang recommendation, iwasan nating lumabas from 10 a.m.
to 4 p.m. Pero ngayon sa amin, ini-extend pa namin siya to 9 a.m. up to 5 p.m. Kasi napapansin mo ngayon, iba na talaga yung klima. Even from 9 o'clock, sobrang tindi na yung init ng araw. So iwasan na natin lumabas from that period. Okay. Totoo yan ng Doc. 9 a.m. to 5 p.m. Grabe yung init ng panahon. Actually, pag nagko-commute ako, 8:00, ang sakit na sa balat ng init Totoo yan. Paano naman, Doc, yung hindi mga office worker, kumbaga hindi pumapasok sa opisina na may aircon? Paano yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga outdoor workers tulad ng construction workers, traffic enforcer, mga delivery rider? Paano naman sila magpapa-cool down ang trabaho nila nasa labas? Okay, napakagandang tanong. So, importante kasi sa kanilang trabaho nila to. So, sa mga delivery riders, construction workers, o sa ating mga security officers, importante na magkaroon sila ng breaks na titigil sila sa exposure sa init. Pwede magkaroon ng scheduling of breaks. For example, 2 to 3 hours na exposure sa trabaho. Then after that, magkakaroon ka ng 30-minute break para magpalamig at umiwas sa init. So, kailangan ng mga episodes ng ganon during this time na tumataas yung heat index natin. Ang ganda ng payo mo, Doc, no? So, 1-hour activity. So, you must have 30 minutes of break para magpa-cool down man lang. Okay. Doc, yung mga practical naman na pwedeng gawin sa loob ng bahay para magpa-cool down? Bukod sa pag-inom ng tubig regularly, pwede kang maglagay ng mga mist pan na may mist. And then, pwede ka rin maglagay, yung iba naglalagay ng mga tubig, balde ng tubig para mag-evaporate, para lumamig yung area. Maganda rin na dapat well-ventilated yung lugar. Dapat parating bukas yung bintana natin para umiikot yung hangin. Kung yung lugar mo naman, yung kwarto mo naman diretso sa init ng araw, yung tirik ng araw, mas maganda maglagay ka ng mga kortina para lumamig yung environment mo. At napaka-importante, kung wala tayong gagawin, wag naman tayong gumawa ng mga activities and exercises during the time na mainit din. So, wag tayong mag-zumba, exercise ng mga 10 o'clock to 4 o'clock kasi mainit yung lugar. So, iwasan natin yung mga activities na magpapainit pa sa katawan. Kung kaya magpahinga, mag-siesta, pwedeng gawin yan. So, sa mga viewers natin na mahilig mag-zumba, mag-exercise, sabi ni Doc, mas mabuti kung i-schedule mo yun before 9 a.m. at beyond 5 p.m. para hindi ka naman makaranas ng heat exhaustion o heat stroke. Paano naman, Doc, yung, kumbaga, kunyari, ang init ng ulo ko. Ang ginagawa ko kasi, Doc, pag ang sakit ng ulo ko kasi alam ko na na-expose ako sa init, binabasa ko yung kamay ko, tapos naglalagay ako ng tubig sa ulo. Yeah. Okay din yan. Helpful ba yun? Isa ring way na para magpalamig is maglagay ka ng ice pack, pwede sa ulo, sa batok, sa kilikili, kasi magpapalamig din yan ng katawan mo. So, ang points pala, ilagay mo yung yelo sa ulo, sa batok, tsaka sa kilikili. Or even sa singit. Mabilis magpa-cool down. Yes. Okay. Sa huling bahagi naman ng ating talakayan, sasagutin ni Doc at babasagin niya yung mga maling pananaw tungkol sa heat stroke. Ang sagot ni Doc sa aming pagbabalik. Sagot ni Doc! Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa dapat legal. Travel and learn sa Live in Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Simula April 25.
Isang pamilya, isang tahanan. Hindi na nila tayo maapi kahit anong gawin nila. Sa Primetime Bida. Ito ang tahanan ko at kayo ang pamilya ko. Walang iwanan sa pagbabalita. Magandang gabi, Pilipinas. Iisa ang ating laban. Papayagan kita sumama dito pero hindi bilang SID ha. Observer ka. Ya Allah! Mangayo akong tabang na mo. Anong ginagawa ni Reyes yan? Di ba suspendido yan? Ikaw! Takbo ka! Tatamahan ka pa rin sa akin! Igutan niyo yun! Tama na! Tama na! Kailangan natin siya ng buhay. Phoenix! Phoenix! Sabay-sabay aalamin ang katotohanan. Stella to, di ba? Anong ginagawa ni Stella dun sa resort sa may San Juan ng gabi namatay si Walter Conado? Hindi mo naman sinabi sa akin na invited ka rin pala sa birthday ni Chairman. Kasama mo ba si Walter na nagnanakaw sa kumpanya? Kailangan ito malaman ni Dad. Vincent, no! Lalabas mo na maraming nakawan na nangyayari dito sa kumpanya. Pero ang totoo, ikaw naman pala ang gumagawa nun, Vincent. The board has decided to terminate you immediately. Ginamit mo pa ang board para ipitin si Vincent? Anak mo lang si Vincent, Jacqueline, and I will only protect what's mine. Nakita ko yan sa office ni Mon kung saan nagtatrabaho yung Stella na yan. So there's a big possibility na kilala niya si Stella. May nagpadala nung selfie yung dalawa ni Vincent. Nakita niyo ba siyang suot ng damit na to? Gusto ko lang kasing itanong paano napunit. Sino pala yung customer mo dyan ng gabing yan? Hindi na mahalaga yun. Bakit parang tinatago mo sa akin kung sino yung customer mo? Iisa ang tibok ng puso. Si Papa, takot sa maraming bagay. Mula ngayon po, protektahan ko na si Gio. Baka mawala lahat to. Para kasing merong kakaiba sa'yo. Yung batang lalaki, niligtas ng papa mo. Ako yun. Kwento ng pagkakaisa. Dito nagtatrabaho si Songyan. Pasensya na, wala ngayon si Captain Song dito eh. Sige na, puntahan mo na siya. Bakit kailangan pa? Hindi naman siya importante. Sana sa akin magtiwala ka. Di ba ako sa kanila? Sama-sama tayo bilang isang pamilya. Kapamilya tayo lahat dito. Primetime Bida. Nakasakay na sina Ate Regine, Ogie, Gary, Sasha, Martin at buong asap. O kasama sina Sharon, Bong, Jong at Your Face Sounds Familiar Barkada. Nandito na rin sina Luis and Negi ng Rainbow Rumble, Adrian at Zen ng TVP Weekend. Kuya, saan papunta to? Oo, sa 2. Saan nga? Sa tunga, ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa All TV2 buong araw nationwide. Ang ABS-CBN sa All TV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find All TV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa. Kuya, kasya pa? Walang maiiwan. Tay! Kuya, tara na dito! Hinahanap-hanap po namin kayo sa All TV2. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating Primetime Bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sagot nito! Welcome back sa Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin ngayon sa studio si Dr. Mads Flores III, isang emergency medicine specialist mula Makati Medical Center. At ngayon pag-uusapan natin yung mga misconceptions at baka basagin pa ni Doc yung mga ibang pananaw natin tungkol sa heat stroke. Dr. Mads, may common myths po ba tungkol sa heat stroke na gusto nyong i-debunk? Okay, napakahirap na tanong. So isa sa mga naiisip ko ngayon yung very typical na pag galing ka sa init, wag kang bibiglang pasok sa air-conditioned room or pag sobrang pawis ka is wag kang maliligo. So ang importante kasi sa heat exhaustion and heat stroke is pababain ka agad yung temperatura. So isa yon sa mga, kumbaga sasabihin kong maling pananaw na bawal na magpunta from init to lamig. Okay? Hindi totoo yung napapasmahin ka pag nagpunta ka, naglakad ka sa init at papasok ka agad sa isang air-conditioned room. As long as meron kang konting panahon na i-acclimatize mo yung sarili mo, sanayin mo muna ng konti yung katawan mo sa temperatura. So, wag bigla ang change of temperature. Alright. Okay. So, another myth pa, Doc,
masama daw or nakakashock ng katawan kapag ang init-init tapos bigla kang uminom ng ice cold na tubig. Yes. So, hindi rin po totoo at hindi tama iyon. So, ang nangyayari lang minsan sa pagbigla kang uminom kaagad ng malamig na tubig, ang nangyayari sa ating throat, nagkakaroon siya ng parang spasm. Kaya pwede kang masamid. Kaya nangyayari yun. Kaya sinasabi nilang bawal biglang uminom ng malamig na tubig. So, hindi bawal uminom ng malamig na tubig kasi nakaka-refresh siya at nakaka-rehydrate ang pag-inom ng malamig na tubig. Doon naman, Dok, sa pagligo, kunyari, nag-basketball ka, sabihin ng mama mo, oh, wag ka munang maliligo, masama yan. May Okay. bearing ba yun, Dok? Gaya rin ng pag-aaral, walang bearing, hindi po totoo. So, pwede kayong maligo kaagad pagkatapos ng physical activity or exertion. Kailangan lang i-control natin yung pag-expose sa different type of temperature. So, dahang-dahang pagpapalamig. Ayan, napakadami kong natutunan kay Doc. I'm sure yung mga viewers at listeners natin, maraming natutunan kay Doc Mads. Para sa aking huling katanungan, Doc, ano ba yung maibabahagi mo na life-saving tip para sa mga Pilipino para maiwasan ang pagkakaroon o makakaranas ka ng heat stroke? Okay, siguro cliche na to is prevention is better than cure. So, napaka-importante talaga yung awareness. Dapat alam mo yung mga symptoms, yung mga initial symptoms na pwedeng ang isang tao nakakaranas na heat exhaustion or heat illness related or heat stroke. Kasi kung hindi mo alam, hindi mo mabibigyan ng lunas, hindi ka makakatulong sa kapwa mo. So, kung hindi mo ka alam na yung isang pasyente pwede na mag-heat stroke, hindi mo siya matutulungan na dalhin sa ospital. At pinaka-importante, pag meron ka ng mga ganitong symptoms, tumawag ka agad ng tulong. Tumawag ka agad ng ambulansya at pumunta ka agad sa amin sa emergency department. Ayan. Doc, ang dami naming natutunan sa iyo. No? Maraming salamat sa mga ibinahagi mong knowledge sa amin para maiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke. Unang-una nga, dapat aware ka sa mga sintomas. Dapat may enough knowledge ka tungkol sa heat stroke at para maiwasan mo siya at maging aware ka na kapag nararanasan mo na siya. Lalo na ngayon, Doc, grabe na yung init. 43 degrees Celsius. Kahit nga may aircon minsan hindi na lumalamig yung aircon. Kailangan na ng electric fan. Totoo. At salamat din sa pagbibigay ng chance na makapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga manonood. Again, napaka-importante, sinabi nga ni Doc Mads na well-hydrated tayo. Outdated na po yung 8 glasses of water a day dahil dapat 2 to 4 glasses of water per hour na po tayo. At iwasan na rin po yung pag-inom ng energy drink kasi hindi po siya nakakatulong. At alam ko naman po marami sa atin yung mahilig uminom ng kape, ng cold coffee at hot coffee. Sinabi naman ni Doc ng ang isang cup ng hot coffee ay hindi naman totally masama. Basta hindi lang masosobrahan na mapapaihi ka na dahil baka oras-oras mapaihi ka na. Ang resulta naman nun ay maging dehydrated ka na. Ganon din sa mga ice cold coffee. Ang pinakamainam na inumin ay yung mga sports drink na mayaman sa electrolytes at syempre yung mga tubig para maging well-hydrated ka. At ngayon nga, maging maingat ka sa mga sinusuot mong damit, dapat light-colored na damit, at yung mga presko, yung hindi tight-fitting, mga loose-fitting clothes, at kung maaari, yung mga OOTD natin, yung mga jacket natin, kung malamig naman sa opisina mo, why not? Pero kung lalabas ka na sa init ng araw, tanggalin mo na yon at mag-preskong damit ka na lang katulad ng mga t-shirt na light-colored, syempre. At kapag ikaw naman ay may sapat ng kaalaman dahil nanood ka dito sa sagot ni Doc, kung may naka-experience ka naman or naka-encounter ng isang tao na sa tingin mo nakakaranas na siya ng confusion, pasuray-suray na maglakad, tapos sobrang init na, pag hinawakan mo siya, mas okay kung dadalhin mo na siya sa emergency para mabigyan ng paunang lunas. Tama ba, Doc? Para mabalikan ang episode na ito tungkol sa heat stroke, i-like at i-follow ang aming social media accounts. Sa susunod na linggo, alamin natin kung bakit pabata ang nagkakaroon ng chronic kidney disease. Aalamin natin kung paano maiiwasan ito
At paano alagaan ang ating mga kidney? Kung may mga tanong naman kayo tungkol sa chronic kidney disease o CKD, pwede niyo kaming i-message sa aming All Radio Facebook account, All Radio 103.5 o mag-text sa aming hotline 0998-590-3413. Maraming salamat, Doc Mads. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako si Michelle Giliang. Para sa mga problema sa inyong kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. 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 May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc.